Hi po. Good evening, good morning, good afternoon, my dear students. This video is for those what do you call this? For those who were late or mga nahuli na lang pala, nahuli sa lesson. Most especially po sa mga SIJ students. So, this online class is for you. This is the last lesson. This is our last lesson that would be included on your exams on Monday, September 9. Okay, so I-explain ko lang na mabilis. Madali lang naman siya. Our third lesson is the first step of the phases of database planning. Well, of course, when it comes to decision making, not just in database and creating tables or data or information, we always need to plan. Okay? Not things may work without plans, but planning gives you a higher chance of succeeding on your goals. Okay, so when it comes to databases, okay, napag-aralan po natin yung two types of ang tawag dito, the two types of database. Okay, the two types of databases are manual database and electronic database. Now, for today, ang alamin po natin, what we'll learn is about the two types of electronic database. Okay? So, the two types of electronic database, first, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay, our first type of electronic database is what we call a flat file database. Okay, now, a flat file database is a database, sabi niya dito, is a database that only contains one table. Okay, it is a database na naglalaman lang po ng isang table lang. Kaya ito po ay tinatawag ding simple database. Kasi nga, ang laman niya lang po ay iisang table lang. Okay, so tignan po natin yung example dito ng isang flat file database at bakit siya tinatawag na one table or simple database. Okay, ayan. In this example, as you can see, ay natatakpan. Okay, as you can see, it is a database that only contains one table. So, since it is a one table database, makikita po natin sa isang table, halo-halo po ang information. Andito po ang information ni patient, ang kanyang name, birthday, gender, ang kanyang phone number. Hindi lang po yun, naisama rin po yung information ng kanyang doktor. Doctor ID, doctor name, and of course, the room number ng doktor. Which is, of course, the flat file database is the most commonly used database kapag tayo ay nagsusulat lang sa papel or merong listahan or tables printed on a piece of paper. But when it comes to a long-term or a bigger database, this will not be effective kasi magiging magulo. Tulad nito, what if I ask you a question tulad ng halimbawa, gusto kong alamin kung ilan ang doktor sa ating table. Okay? Kung gusto mo lang malaman yung bilang ng doktor, ang nagpapakita do ay 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 records of doctors here. But basically, there are only 2 doctors. Yun ay si Dr. Hyde tsaka si Dr. Jekyll. Okay? Bakit po 5 ang nagpapakita? Bakit naulit-ulit si Dr. Hyde? Bakit 3 beses siya naulit dito sa table natin? Kasi nga, si Dr. Hyde, ang patients niya ay si Jeff, David, Jeff, Lisa, and Frank. Well, wala namang mali sa information. Kaso nga, yun nga ang problema, katulad nito, nauulit-ulit po yung information na nasa loob po ng ating table. Okay? So, what we're going to do, magpro-proceed po tayo sa second type of electronic database. Since a flat file database is a database that contains only one table, pupunta po tayo sa tinatawag nating, ayan, wait lang, erasin ko lang. Pupunta po tayo sa tinatawag nating, ayan, another example, relational database. Okay? Unlike po kay flat file database, again, flat file database is a database that contains only one table. Okay? Since flat file database is a database that contains only one table, from the word relational, okay? Relational, root word relation or relationship, kung anong gusto nyo.
Relationship meaning, dapat involved ang 2 or more tables sa inyong database. Kung flat file, isa, relational, dapat at least 2. Okay? Pwede bang dumami? Yes. Kahit ilan po sa relational database. Okay? Kung hindi nyo po mag-gets, parang real life lang. When it comes to relationship, you can never have a relationship with yourself lang. Dapat 2 people. Kaya nga pag relationship, girlfriend, boyfriend, magkasawa, those are called relationships. Dapat 2. Okay? Or more when it comes to a database. So, an example of a relational database is nandito po. Wait lang. A relational database. Ito. Relational database. Ayan. Ayan. As you can see here, since a relationship must have 2 or more, okay, our database contains how many tables? 3. Okay, we have 3 tables here. Unlike kay flat file database, halo-halo po ang laman ng information. But as you can observe here, in a relational database, meron po tayong 3 table. 1, 2, and 3. And hindi lang sila basta-bastang magkakahiwalay na table. Okay? Let us observe the first table first. Our first table here contains the fields student ID, name, and then age. Meaning, this table is a table that contains information about students. Okay? Students lang. Students only. Okay? Our next table here, kung makikita po natin, ang laman ay subject ID, name, and the teacher of the subject. Okay? Meaning, this table is only dedicated for the subjects only. What we can see here are information about the subject only. Dito naman, kanina, information about the student only. Okay? That is why, in the third table, kung makikita nyo po dito sa third table natin, erasin muna natin, dito na po matatagpuan yung mga information para malaman natin kung sino po yung, or ano po yung mga subject na iti-take nung student. Okay? Kaya ang nangyari, si student ID, kukunin lang po na, kukunin lang po natin yung information about student ID, the ID of the students. Ayan, mapupunta siya dito. And of course, yung subject ID, mapupunta po yung mga subject ID dito rin sa baba. Okay, again, bakit po IDs ang kinuha natin? Kasi po, IDs are the most unique. Okay, the most unique information in a table. Ano po ulit ibig sabihin ng most unique information? Ibig sabihin sila lang po yung information sa table na walang kaparehas. Okay? For example, sa school, marami kang kaparehas na pangalan, maraming Mark, maraming Luis, maraming Santos ang apelyido. Okay? Maaring buong pangalan, meron ka rin kaparehas. But when it comes to IDs, okay, ang nagmamay-ari ng ID mo ay ikaw lang. Wala kang kaparehas. Age mo may kaparehas ka. Even your birthday, maraming may kaparehas ka. But when it comes to IDs, ikaw lang ang nagmamay-ari at wala nang iba. So, as you can observe here, okay, kung tatanungin ko kayo, paano po natin hahanapin ang teacher ni Beacon? Okay, ito po si Beacon. Now, hahanapin po natin ang kanyang teacher. Paano natin siya hanapin? We know that Beacon has the ID number 2. Okay? And ID number 2 is a student ID, meaning it is connected here. Ayan. And student ID, kung makikita nyo po dito, ayan, hanapin lang po natin yung 2, dahil si 2 ay si Beacon. Ayan. And makikita natin sa table na number 2, ang subject niya ay 1. Okay? And yung number 1 po, ito po example ng isang subject ID. Meaning, nakakonect po siya dito sa subject ID sa ating other table. Ayan. So, number 1, hanapin lang ulit natin dito si number 1. Okay. Through that, makikita natin na si Beacon ay merong subject na Java at ang kanyang teacher ay si
Mr. J. Okay? 'Di ba? Hindi katulad ng flat file database, all information are located in just one table, which can be confusing. Okay? But in relational database, we separate the information according to their category. Again, student lang, table only indicated or dedicated for students, as a table dedicated only for the subject, and of course, a connecting table na kung saan makikita natin kung ano po yung subject ng mga students. Ganun lang po nag-work ang relational database. Okay? So, let's have another example. Okay, so we have our second example here. Okay, meron po tayong table dito na naglalaman ng student. Student ID pala, sorry. Student name, age, the doctor ID, and the doctor name. So basically, it is a flat file database. Again, bakit po siya flat file database? Kasi nga po, iisa lang po yung table. But of course, to transform this into a relational database, we first need to determine kung ano po yung kailangang magkakahiwalay or separated information. Okay? Now, first step. Okay, of course, it is very obvious. The very first thing you need to get here is the information of students alone. Okay, so ito po yung mga students. Kukunin natin yung information na yan. Okay, all you need to do is create another table here. Okay, so gagawin natin, tatawagin natin tong student table kasi nga, ang laman niya lang dito ay students. It is a table only for students. Again, a table only for students. Ulitin ko, S1, S2, S3, S4, and then S5. Okay? Ay, sorry. Tatawagin pala natin siyang student ID. Ayan, student ID. Okay, next one, meron tayong tinatawag na student name. Okay, andyan si James, si Louis, si Taylor, Louis, Brian, and then Taylor again. Oh, baka itanong nyo, sir, dalawang Taylor. Okay, dahil dalawang Taylor, unang dapat nating malaman is that the same person or magkaiba. Okay? Taylor na una, and then yung Taylor na pangalawa. Ano po ang clue para malaman natin kung ito po ay iisang tao or magkaiba? Okay, saan po tayo titingin? Sa kanilang ID. Dahil po ang ID ay ang most unique information in a table, meaning kapag magkaibang ID, magkaiba po silang entity or magkaiba po silang tao. So, parehas man ang pangalan nilang Taylor, sila po ay magkaibang tao. Kasi nga, yung ID ng isa ay S2, and then yung ID naman po ng isa ay S5. Okay? Ganun lang. So, meaning, those are different persons. Okay? Lagay po natin ulit yung pangalan or yung age ng mga students. Age. Lalagay ko dito, 14, 15, 17, 14, and then 16. Ayan. Okay, ayan. Para magandang tignan. So, kulayan lang natin para hindi nakakalito. Lagay natin tong kulay. Ayan. Now, we already have a table for students alone. Students lang. Okay? Of course, kailangan din nating malaman kung sino po yung listahan or ilan po yung mga doktor. So, ito po yung information ng doktor. Ayan. But, I have a question. Okay? Ilan po ang doktor natin na meron based on this data? Okay? Ilan? Yes, the answer is 2. Sorry. The answer is 3. Okay? Meron po tayong D1, D2, tsaka D3. Meaning, we only have 3 doctors. Sir Luis, bakit po 5 yung nakasulat? Okay? Hindi po ba possible na 2 lang yung Dr. Smith? Okay, that is possible. But, as you can see, Dr. Smith, yung unang Dr. Smith ay merong ID na D1. And then yung pangalawang Dr. Smith ay meron din pong ID na D1.
That only means Dr. Smith and Dr. Smith is the same person. The same goes with Dr. Curry, as you can see here. Okay? Si Dr. Curry ay D2. Si Dr. Curry dito sa baba ay D2 rin. Meaning, they are the same person. Ang ibig sabihin lang po nun, ang mga patient po ni Dr. Curry ay si James at si Taylor na S5. Okay, yun lang pong ibig sabihin nun. So, we already know that we have 3 doctors only, hindi po 5. Dahil 3 lang ang doctor, okay, ang gagawin natin sa doctor table ay of course, 3 lang din ang laman na doktor, hindi po 5. Hindi ko kopyahin yung D2, D3, D1, D1, D2. Okay, ganito po ang gagawin natin. Gagawa lang ako ng table dito. Tatawagin natin siyang doctor table. Ayan, tatawagin nating doctor table. Ang laman ay doctor ID and of course, the doctor name. Okay, ayan. Doctor ID and doctor name. Lakihan lang natin yung space. Ayan. Lagyan natin ng ganito. Ayan. So, Dr. ID, meron tayong D1, D2, D3. Hindi po natin ilalagay lahat ng naulit. Okay? Kasi nga, the doctor table is just a list of doctors. Okay? The only reason bakit naulit po yung si Dr. Curry, Dr. Sweet dito is because they have more than one patient. Tulad ni Dr. Curry, ang patient niya ay si James, tsaka si Taylor. Kaya naulit siya. Pero since doctor table is only a list for doctors, listahan lang ng mga nag-e-exist na doctors, hindi natin kailangan ulitin yung mga IDs. Okay, lalagay lang natin dyan, D1, D2, and D3. Okay, so si D1, siya po si Dr. Curry. Dr. Curry. Si D2, makikita po natin. Sorry. The D1 is Dr. Smith. My bad. D2 is Dr. Curry. And D3 is Dr. Brown. Okay? Now, tapos na po. Tapos lang yung mga separate tables. I mean yung mga tables dedicated for each category. For the category of students, meron tayong student table. Kasi nga ang laman lang ay students lang. Okay? Sa doctor table naman, ang laman lang ay doctor. Okay? Pero hindi pa tayo tapos. Kasi kailangan pa nating malaman kung sino po ang doktor ng mga students. Okay? Pwede natin siyang malaman kung gagamitin lang natin itong flat file. Pero ano po ang ginagawa natin ngayon? Ginagawa po nating relational database itong nag-e-exist na flat file. Kaya tayo gumawa ng student table tsaka doctor table. Okay? So ano pong gagawin natin ngayon? Dahil gusto nating malaman kung sino ang doctor ng student, ang kailangan nating gawin ay kunin yung mga IDs ng mga table ng student tsaka doctor. First step is to get the student ID. Okay, lalagay natin dito. Lagay natin dyan. And then, doctor ID, kukunin din natin, ilalagay po natin dito sa pangalawa. Bakit po natin kukunin yung student ID tsaka doctor ID? Kasi nga po, the IDs are the most unique information in a table. So, kahit maulit, hindi ang tawag dito. So, ibig sabihin po nun, hindi natin kailangang ilagay Dr. Smith para hindi tayo malito kung sinong Dr. Smith ba yung tinutukoy natin. Or hindi tayo malito kung sinong Taylor ba yung tinutukoy natin. Okay? Kasi nga sila po yung mga naulit. So, ang gagawin lang po natin, kokopihin lang natin, lagay natin dito, tawagin natin yung table na student doctor table. Okay? Student doctor, ganyan lang, shortcut lang, table. Okay? Sa student doctor table, makikita po natin yung listahan ng students at kung sino po yung kanilang doctor. Ayun lang pong ibig sabihin nun. So, unang-una, kukunin po natin yung student ID, lagay natin dito, and then kukunin natin yung doctor ID. Kunin lang din natin lahat ng student ID, ayan. Now, ang gagawin natin dito is to know kung sino po yung doctor ng student. So, si S1 muna tayo.
Si S1, makikita po natin dito, S1, ang doktor niya po ay si Dr. Curry. Meaning, ang ID niya po ay D2. Ayun lang. Ilalagay natin dito, D2. Then, same goes with S2. S2, ang doktor niya ay si D3. Ayan. S3, ang doktor niya ay again si D1. S4, D1 din. And of course, S5 is si D2. Ayan. Now, pwede na po nating burahin yung flat file database natin. Kasi nga, nakagawa na tayo ng relational database. Okay, so delete muna natin yung flat file natin. Ayan, delete natin yung flat file. Ayaw ma-delete. Bakit ayaw ma-delete? Ayan, delete muna natin at mag-focus tayo dito sa relational database natin. Okay, bakit po siya relational database? Kasi po, we are creating relationship between tables. So, paano po natin makikita kung they are in a relationship? Ito po, yung student ID, kinuha natin, napunta po dito. And then, of course, yung doctor ID, kinuha din natin para makita natin kung sino po yung doctor ng student. So, halimbawa, question. Sino po ang doktor ni Taylor? Paano natin malalaman kung sino yung doktor ni Taylor? Of course, wala namang doktor dito sa table niya, but since we are using IDs to connect these tables, connected po sa ID, di ba? Si Taylor, ang ID niya ay S2. Okay? And yung S2, makikita natin dito sa table na ito, si S2, ang doktor niya ay ang doktor ni S2 ay si D3. And of course, si D3 po, makikita natin nag-exist dito. Meaning, si D3 ay si Dr. Brown. So, the question, sino pong doktor ni Taylor? Ang doktor niya ay si Dr. Brown. Ganun lang. Another, sino naman ang doktor ni James? Again, paano po natin hahanapin kung sino ang doktor ni James? We will just use the IDs. Okay, si James, siya ay S1. Pero nag-exist din si S1 dito. Si S1 ay D2 po ang kanyang doktor. And of course, yung ID na D2, nag-exist dito. Si D2 po ay si Dr. Curry. Meaning, ang doktor po ni James ay si Dr. Curry. So, ganun lang po nag-work ang relational database to create relationship between tables para hindi po siksikan yung information sa iisang table lang. Okay, that is the very importance of a relational database. So, hopefully, naintindihan nyo po yun. Kung meron po kayong dinaintindihan, you can just PM me on Facebook. Message nyo ko kung paano siya nag-work. Madali lang siya. Okay, again, create a table only for students. Create a table only for doctors. Now, to know kung sino po yung doctors ng student, kinuha lang natin yung ID ng student, nilagay dito. Kinuha yung ID ng doktor at nilagay dito. And then, pinag-connect na po. Okay, ganun lang. Okay, so hopefully, naintindihan nyo and God bless po siya, Tess. Bye! Okay.